Narito ang uno ng mga balita sa mga oras na ito. Metro Manila Subway Project, moderno at pangmatagalang solusyon sa issue ng traffic at transportasyon sa Kamaynilaan ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Paggamit ng eGov Super App para sa pag-apply at pagkuha ng tulong mula sa gobyerno, iminumungkahi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Papal Nuncio Charles Brown hinikayat ang mga magkasintahan na ipagdiwang ang Valentine's Day sa pamamagitan ng pagsisimba. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng Metro Manila Subway Project or MMSP bilang solusyon sa problema ng traffic at pampublikong transportasyon sa Kamaynilaan. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pag-iinspeksyon sa MMSP sa Shaw Boulevard Station sa Pasig City at sa groundbreaking ng MMSP Kalayaan at BGC Underground Station sa Taguig City. Sa isang talumpati, sinabi ni Marcos na mapapaikli ng hanggang halos kalahating oras ang biyahe mula Valenzuela City hanggang Bonifacio Global City kapag natapos ang buong 33 kilometrong haba ng MMSP. Kokonekta ang MMSP sa mga istasyon ng MRT at LRT para mapabilis ang paglipat ng mga biyahe sa iba't ibang tren. Ikokonekta rin ito sa North-South Commuter Railway para mapabilis ang mga biyahe ng mga sumasakay ng tren hanggang sa mga probinsya. Tiniyak ni Marcos na matatapos agad ang pagtatayo ng MMSP. Dagdag ng Pangulo, isa ang modernong subway system sa mga solusyong binubuo ng administrasyon para mapagaan ang pag-commute sa Metro Manila. Ang MMSP ay ipinapatupad ng Department of Transportation at pinopondohan ng Japan International Cooperation Agency or JICA. Kapag natapos na ang proyekto, may isasakay ng MMSP ang hanggang kalahating milyong pasahero araw-araw. Naglatag ng panukala si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na gamitin ang eGov PH Super App at iba pang katulad na online platform upang mapadali ang pagpoproseso at pagkuha ng tulong mula sa gobyerno. Sa ilalim ng inihain ni Cayetano na Senate Bill 155, itatalaga ang Department of Information and Communications Technology o DICT bilang pangunahing ahensya na gagamit sa eGov Super App para sa pamamahagi ng ayuda. Batay sa E-Governance Law o Republic Act 12254, makakapag-apply ang isang benepisyaryo gamit ang online or mobile app para sa pagkuha ng medical assistance, burial at iba pang tulong pinansyal. Bukod sa pagiging convenient dahil cellphone at internet ang gagamitin, maiiwasan ang red tape at pakikialam ng ibang partido sa pamamahagi ng tulong. Iminumungkahi rin ni Cayetano na magkaroon ng koordinasyon sa pagitan ng Department of Health at mga ospital at klinika para sa malinaw at maayos na pag-issue ng mga medical certificate. Hiniling din niya na payagang magpasa ng alternatibong uri ng authorization ang mga pasyenteng hirap pumirma ng papeles dahil sa katandaan, kapansanan, sakit o kawalan ng kakayahang magbasa o sumulat. Hinihikayat ni Papal Nuncio to the Philippines Archbishop Charles Brown ang mga magkasintahan na ipagdiwang ang araw ng mga puso sa pamamagitan ng pagsisimba. Ayon sa kanya, katulad ng pagdalo sa simbang gabi na naging bahagi ng buhay ng maraming Pilipino tuwing Kapaskuhan, ang pagpunta sa simbahan sa pista ni Saint Valentine ay maaaring gawing isang makahulugang tradisyon. Dagdag ng nunsyo, kung interesado ang isang katolikong lalaki sa katolikong babae, pwede mo siyang ayain magsimba. Matatandaang kinundinan ng simbahang katoliko ang ilang hakbang ng gobyerno tuwing Valentine's Day tulad ng pamimigay ng kondom. Ayon sa simbahan, labag ito sa katuruan tungkol sa kabanalan ng buhay at sa paniniwalang ang sexual na relasyon ay para lamang sa mga ikinasal na.
Sa balitang pangkalakalan, inulunsad ng Land Bank of the Philippines ang kanilang AgriSenso Plus Lending Program para sa mga magsasaka at mangingisda sa Bai City, Negros Oriental nito lang Huwebes. Sa kanyang mensahe sa opening program, sinabi ni Land Bank President Lynette Ortiz na nais ng ahensya na makatulong sa mga nasa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng programang madali, accessible at maginhawa. Sa AgriSenso program, isang page na lang ang kailangang sagutan ng mga mag-a-apply kumpara sa dating 12 pages. Dapat nakarehistro ang mga aplikante sa registry system for the basic sectors in agriculture na magiging basehan sa pag-target at pagpapatupad ng mga programang pang-agrikultura at serbisyo ng pamahalaan. Mas mababa na rin ang interest rate na 3% kada taon kumpara sa 4% noong nagsimula ang proyekto noong Nobyembre. Layunin ng AgriSenso program na tulungan ang mga benepisyaryo na huwag umutang sa mga lending institutions o mga individual na nagpapatong ng malaking tubo. Samantala, nasabat ng Department of Trade and Industry or DTI ang 1.6 million na halaga ng mga uncertified deformed steel bar sa isang hardware store sa San Leonardo, Nueva Ecija. Ayon sa ahensya, mahigit 12,500 na units ng steel bars ang nakuha ng pinagsamang grupo ng Fair Trade Enforcement Bureau or FTEB kasama ang DTI Region 3 Office. Lumalabas sa investigasyon na walang safety mark at import commodity clearance sticker ang mga nasabing items mula sa Bureau of Philippine Standards. Saad ng FTEB, nasa ilalim ng mandatory certification ang mga deformed steel bar upang matiyak na ligtas, matibay at dekalidad ang bawat bahay sa bansa. Pinuri naman ng Philippine Iron and Steel Institute ang operasyon ng DTI na nagpapakita na dapat ang mga dekalidad na produkto lamang ang mabibili sa merkado. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.